Narito ang mga celebrities na nagpahayag ng kanilang reaksyon sa katatapos ng nakonsyerto sa palasyo na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tara at ating alamin kung pati ang mga netizens ba ay natuwa sa ginawang event na ito. You are watching Showbiz Ganap Global. Nagniningning ang Malacanang noong Linggo ng gabi, hindi lamang dahil sa mga magagarang pamaskong dekorasyon, kundi dahil dinagsa ito ng mga kinikilalang bituin mula sa industriya ng pelikula at telebisyon. Idinaos ang konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino noong December 15, 2024 sa Kalayaan Grounds ng Malacanang Palace. Ang ika-5 edisyon na espesyal na konsyertong ito ay tampok ang mga awit na sina Gian Magdangal, John Joven, Dane Mercado, Molly Langley, at Jaja Padilla. Sa kanilang natatanging performances, layunin ng konsyerto na itampok at bigyan ng entablado ang mga Pilipinong mga awit, mananayaw, at iba pang mga alagad ng sining na patuloy nagpapamalas ng talento at husay sa larangan ng performing arts. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ang pagdiriwang bilang pagbibigay pugay sa hindi matatawarang kontribusyon ng industriyang pelikulang Pilipino sa pagpapayaman ng ating sining at kultura. Ang selebrasyon ay may temang para sa pelikulang Pilipino bilang pagkilala sa mga bituin at likha ng sining na humubog sa kasaysayan ng kultura ng bansa. Present sa okasyon ang mga bigating pangalan sa telebisyon at pinilakang tabing, kabilang sina Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Robin Padilla, Maricel Soriano, Sharon Cuneta, Lorna Tolentino, Hilda Coronel, Chanda Romero, Boots Anson Roa, at Helen Gamboa. Itinaon ang espesyal na pagtitipon sa pagdiriwang ng ika-50th anniversary ng Metro Manila Film Festival, na isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Layunin ng event na ito na itaas ang kamalayan ng publiko at suportahan ang 10 pelikulang kalahok sa MMFF na ipapalabas simula ngayong Pasko. Hindi rin nagpahuli ang iba pang mga artistang may entry sa 50th MMFF. Naroon si Vice Ganda na bida sa pelikulang And the Breadwinner Is. Nagbigay naman siya ng taus-pusong pahayag tungkol sa suporta ng administrasyon sa industriya. Ayon kay Vice, natutuwa siya sa suportang binibigay ng gobyerno sa industriyang kanyang kinabibilangan. Sinabi niya na na-appreciate niya ang malaking tulong ng gobyerno, lalo na ngayong nararamdaman ang paghihingalo ng pelikulang Pilipino. Bagamat alam ng lahat na isang Lenny supporter si Vice, hindi ito naging hadlang para suportahan ang administrasyon sa pagtulong sa Philippine film industry. Dahil para kay Vice, anumang tulong kahit saan pa ito manggaling ay sobrang na-appreciate nila. Nagbigay rin ng pahayag si Gladys Reyes na co-star ni Vice sa pelikula. Ayon sa kanya, sobrang saya raw ng puso niya nang malaman niya na siya ay magiging bahagi ng konsyerto sa palasyo. Dahil isa raw itong malaking suporta sa pelikulang Pilipino, lalo na raw sa mga pelikulang kalahok sa MMFF. Naway magtuloy-tuloy pa raw ang suportang manggagaling sa gobyerno para sa kanilang industriya. Lubos siyang nagpapasalamat dahil dito. Samantala, nagbigay rin ng reaksyon si Enrique Hill na dumalo kasama si Alexa Miro. Ayon sa aktor, ikinararangal niya maging bahagi ng selebrasyong ito na layong buhayin muli ang sigla ng Philippine cinema. Dagdag pa niya, excited siya na makita ang epekto ng suportang ito sa industriya. Nagbahagi rin ng pananaw si Lorna Tolentino na umaasang ito ang magiging simula ng muling pagyabong ng pelikulang Pilipino. Ayon sa veteranang aktres, panahon na upang muling magkaroon ng full government support para sa film industry, katulad ng ginagawa ng ibang bansa. Idinagdag pa niya na noon ang gobyerno ay direktang nagpo-produce ng pelikula at umaasa siyang maibabalik ang ganitong sistema para sa ikauunlad ng industriya.
Sa isang Instagram post naman, ipinarating ni Sharon Cuneta ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo at unang ginang. Ayon sa megastar, napaka-espesyal ng event na ito para sa kanya dahil nagbigay ito ng pagkakataon upang sariwain ang magagandang alaala niya sa Malacanang noong kabataan niya. Ibinahagi rin niya na bahagi ng kanyang masasayang kabataan ang pagtitipon kasama ang pamilya Marcos. Taos-puso niya pinasalamatan ang Pangulo at ang unang ginang sa kanilang advokasiyang muling buhayin ang pelikulang Pilipino. Sa naging panayam naman kay FDCP Chair Jose Javier Reyes, sinabi niyang ikinatutuwa ng Film Development Council of the Philippines or FDCP ang inisyatibo ng Administrasyong Marcos. Aniya, ang pagpapakita ng suporta ng gobyerno sa ganitong paraan na ay hindi lamang lip service, kundi isang konkretong hakbang upang tulungan ang industriyang matagal nang nangangailangan ng suporta. Ayon kay Reyes, malaking bagay ito para sa Philippine film industry. Nakikita natin dito ang sinseridad ng administrasyon sa pagtulong sa pelikulang Pilipino na nagdurusa sa mga hamon ng modernong panahon. Naway magsilbing inspirasyon ito upang tangkilikin ng bawat Pilipino ang ating sariling pelikula. Hinikayat rin ni Reyes ang sambayanan na suportahan ang 10 pelikula ng 58th MMFF na naglalayong hindi lamang maghatid ng kasiyahan, kundi magbigay ng mas makabuluhang kontribusyon sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa pelikulang Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling buhay ang pag-asa ng mga alagad ng sining na muling sisigla ang industriya sa tulong ng suporta ng gobyerno at ng sambayanan. Bagamat maraming artista ang nagpahayag ng kasiyahan at pasasalamat sa ginanap na konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino, marami naman sa mga netizens ang nagpakita ng matinding pagkadismaya at galit sa okasyon. Sa halip na tuwang-tuwa sa inisyatibong ito, binatikos ng ilan ang administrasyon. Tinawag ang konsyerto na isang hindi makatwirang paggastos sa gitna ng patuloy na nararanasang kahirapan sa bansa. Isang netizen ang nagkomento, "Puro tayo concert dyan ha, happy-happy, party-party." Na sinamahan pa ng isang emoji ng lungkot at galit. Isa pang gumagamit ng social media ang nagsabi, "Keep the poor entertained, so they may not see and feel how poor they are." Bilang patama sa tila kawalan ng solusyon daw sa mga pangaraw-araw na suliranin ng bansa. Sa parehong tono, sinabi ng isang commenter, "Anyari sa Pinas, presidente nating party-goer. House of Congress, ayuda nation. Solusyon ba ito sa kahirapang ginagawa ng gobyerno natin? Pawaldas ng pera." Nagpapakita ito ng pagkadismaya sa inisyatibong pinamunahan ng Pangulo. Ang mga reaksyong ito ay nagpapakita ng pagkakahati-hati ng opinyon ng publiko. Habang may nagagalak sa pinapakitang suporta ng gobyerno sa Philippine film industry, mayroon ding mga bumabatikos at nagdududa kung ito nga ba ay tamang prioridad sa harap ng mga hamong pang-ekonomiya na kinahaharap ng bansa. Sa kabila ng kontrobersya, umaasa ang mga nasa industriya ng pelikula na ang konsyertong ito ay magiging simula ng mas malalim at pangmataganang suporta mula sa pamahalaan upang muling buhayin ang sigla ng pelikulang Pilipino. Kayo, anong opinion ninyo sa isyong ito? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.